Bago po yun, tayo po ay saglit na manalangin. Amin Diyos, salamat po sa iyong biyaya sa amin, sa bawat isa sa amin, na kayo po ang dahilan. Kaya kami po ay nagkatipon sa umagang ito upang ipahayag namin sa iyo ang aming mga pasasalamat sa isang linggo muli na nagdaan o ilang mga araw na kami po ay iyong iningatan, iyo kami pinagpala at iyo kami binibigyan ng mga pangangailangan namin sa aming buhay. At dalangin po namin na sa umagang ito, kasabay ng iba pa ng mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ay maging kalugod-lugod po sa iyo ang aming kapahayagang ito ng aming pagsamba sa pamamagitan din ng pakikinig ng iyong salita. At patuloy po kami dumadalangin para po sa kapayapaan ng aming bansa, ng aming sariling bayan, at ng sambahayan ng bawat pamilya, Panginoon, na narito. Sa mga dalangin at pagkakatiwala sa iyo, maging sa aming pong pagbubulayan na iyong salita, bigyan mo po kami ng kaunawaan at kaliwanagan na magagamit namin, Panginoong, gabay sa aming buhay. Ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. Okay, so sa umaga pong ito ay Roma chapter 1, 1-17 in particular ang aking tatalakayin. Yan. At pero meron pong muna akong parang introduction para sa kabuuan ng aklat ng Roma. Kumbaga ay ilang mga basic na information. Halimbawa, sino ba ang may akda o ng sulat sa mga taga-Roma? Si Apostol Pablo. Yan. At marami po siya nasulat sa New Testament. I think 12 or 13. Ngayon, nasaan naman siyang lugar nang ito ay napasulat kaya? Yan. Sagot po ay sa siyudad ng Corinto. Yan po ay sa kanyang, I think, second or third missionary journey niya, yung pag-ikot niya, ang pangatlong pagbalik o kaya ay pangalo aliman, pero malamang pangatlo, no? Na kung saan ay nagtagal po siya sa Corinto, sa isa sa mga church planting niya, at dahil doon, nakabalita siya ng mga naging mananampalataya na rin sa Roma, no? Dahil sa pagkalat noon, sa persecution, ay may mga naging mananampalataya din doon, kaya sumulat naman siya para sila ay i-encourage din. Okay? At kailan kaya ito napasulat? Ay po sa mga nagtataya, ay 57 o 58 AD, o taong 57 o 58, pamula noon. So, ang Panginoong Kristo, siyempre, nakaakyat na siya sa langit. At AD 30, nung ang Panginoong Jesus po ay nag-ascend sa heaven. Ngayon, ano ang layunin ng sulat niyang ito? Iyon po ang isang mahalaga na makita natin sa bawat aklat para meron tayong bagang overview kung ano ba ang gustong mangyari o sabihin na aklat na ito. At makikita po natin, minsan may mga Bible po na gano'n, may mga introduction, nakalagay yung pinakalayunin. Ang layunin po ay upang bigyang linaw ang disenyo at kalikasan ng Ebanghelyo. O kaya ay bigyan ng definition. Okay, ano ba talaga ang Ebanghelyo? O mabuting balita. Okay, kaya at yun po ay talagang binigyang linaw ni Pablo. Kahit naman sa ibang mga sulat niya ay nababanggit din niya ang tungkol sa Ebanghelyo. And then panglima na impormasyon ay saang bahagi makikita ang tema ng sulat nito, yung pinaka-theme, no? At lalo na tungkol sa Ebanghelyo. Doon po sa Roma, chapter 1, verse 16 and 17, yung huling dalawang verse ng binasa po, na nakalagay po doon na I am not ashamed of the gospel. O, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Una muna sa mga Hudyo, and then sa mga Griego o sa mga Gentiles. Kaya patungkol po talaga sa gospel ang pagbibigay ng linaw o diin ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. At ito po ay hango sa mula kay Dexter Salmon. Siya po yung initially sa wikang Ingles ng mga impormasyon na yan at tinagalog. Okay?
So, mas maganda po kung kayo ay may Bible, ay buksan niyo po sa Aklat ng Roma dahil minsan ay maliliit yung mapapadisplay, no? Okay, ay kahit sa cellphone, tingnan niyo po sa chapter 1 ng Romans, no? Pakita ko rin po ang mabilis ang parang outline ng buong Romans, ano? Para meron na agad tayong idea kung ano ba ang ating mga mababasang paksa pag binasa natin ang Aklat ng Roma. Una po yung sa malaking ika nga ay Roman numeral number 1, ito po ay tungkol sa pagpapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po panimula, yun po yung aking tatalakayin ngayon. No? Pero pagpapaging matuwid o pagpapaging ganap, sa wika pong Ingles ay justification. Justification by faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagka sinabi rin pong justified, parang halimbawa kung ikaw ay nasasakdal sa hukuman, tapos napatunayan kang hindi guilty, o di justified ka. Okay, walang sala. Pagpapawalang sala, pwede rin po yun, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po yung mga references na tatalakay doon. And then under po noon, sub-topic, ay A, kasalanan. Tungkol sa kasalanan po, tinatalakay ng Apostol Pablo, ang pangangailangan ng kaligtasan. Kaya po may pangangailangan ng kaligtasan dahil sa kasalanan ng tao. Okay? And then under pa po noon, ang letter A, yung 1 to 3, ito ay kailangan ng mga hentil. Sino ba mga hentil? Ang mga hentil po ay basta hindi Hudyo. At tayo po ay kasama doon sa kategory na iyon. No? Ngayon, number 2, kailangan din ng mga Hudyo. Sabihin, kahit mismo yung bang pinili ng Diyos ang Israel, nangangailangan din ng kaligtasan. Dahil sila rin ay nahulog sa kasalanan. At number 3, ang pandaigdigang pangangailangan. Lahat na. So actually, yung Hudyo at Gentiles ay pambuong mundo na yun. Kaya lang, binigyan pa ng pansin na lahat na. Kahit yung mga pagano, kahit yung mga nasa bundok, kahit yung mga taong hindi nakakarinig ng tungkol sa Biblia, ay kailangan din ng kaligtasan. So yun po ang under noon. Sa letter B naman po ay ang inilaang kaloob na kaligtasan o the provision for salvation dahil kailangan ng kaligtasan eh. At number 1 po ay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Na doon pumahayag yung righteousness ng Diyos. Kabaligtaran sa righteousness na sinisikap ng taong magkaroon siya. And then number 2 po natatalakayin doon si Abraham bilang halimbawa. Kaya makikita po natin dahil ang covenant ng Diyos ay nagsimula kay Abraham at nakarating po hanggang sa atin. Pwede nyo na pong picturean yan, part na yan, para meron na agad kayong notes. Okay? Pangalawa, yan. Letter C naman, kalayaan, patungkol naman sa freedom na siyang resulta ng kaligtasan. At may 4 pong bahagi yun, kalayaan sa puot, lalo sa puot ng Diyos o sa parusa ng Diyos, kalayaan sa kasalanan o yung pag-aalipin ng kasalanan, kalayaan sa kautusan o yung parang ikaw ay obligadong sundin ng mga kautusan, particularly sa kautusan ng Israel po yun, na mga rituals na napakadami ay lalaya na rin po yung mga maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And then number 4, kalayaan sa kamatayan. Yung mismong literal na kamatayan na nagkakaroon ng tao, kamatayan ng pagkahiwalay sa Diyos. Tayo rin po ay may kalayaan inilalaan ang Diyos na resulta ng kaligtasan. Kaya ito po ay doctrinal yung pagtalakay nito. Pero sisikapin po natin maging practical yung mga pagtalakay. Letter D, ang Hudyo at Hentil, ang sakop ng kaligtasan. Isabihin, hindi lang para sa Hudyo, kundi para sa mga Gentiles. Ang Hudyo po ay napakiliit lang na bansa hanggang ngayon, kumpara sa buong mundo na napakarami. Pero lahat po ng tao ay, ang scope ng salvation ay covered lahat ng tao. Pwede sa lahat ng tao. Wala pong mga tao na sabi hindi na pwede silang maligtas. Hanggang buhay pa, pwede. Kailangan lang sumampalataya. And then, under po noon, yung 1, 2, 3, pinipili ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya. Mahalaga po yung salitang pinipili. God chooses. Parang ito po ay dynamic. Ito po ay at present.
Kapag ka sumampalataya ang isang tao, kasama siya sa pinipili ng Diyos. At hindi po yung parang noon pa man, bago pa sigsimula ang lahat, may pinili na ang Diyos sa sila lang ang maliligtas. Ay papakita po ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma na hindi po ganoon. Kundi the moment na manampalataya ang isang tao, siya ay ipinili ng Diyos para makasama sa kanyang mga hiniran. And then, number 2, pinili ng Israel na magtiwala sa sariling katuwiran. Yun naman. Yun ang malungkot sa Israel. Sinisikap nila sa magitan ng kanila sariling gawa o sa pagsunod sa kautusan na parang yun ang magiging daan ng kanilang kaligtasan. Kaya sila mismo ay nangailangan ng kaligtasan dahil hindi nila nakuha yung tinatawag na espiritu o diwa ng katuwiran ng Diyos. And then number 3, ang Hudyo at Hentil ay parehong maaaring makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya parang all in all about faith and salvation yung tinatalakay. Yun po ang gospel. No? And then lastly, last part, ang binagong buhay, yun naman po yung parang application na ng mga katotohanan na yun. Mula po sa chapter 12. Ilalim noon, kaugnay sa pangkalahatang pag-uugali. Dapat namang nakikitang transformation sa buhay ng mga naligtas. Okay? And then number 2, kaugnay sa mga may kapamahalaang pangtao. Ibig sabihin ng mga authorities, civil authorities, dapat nating tugon sa mga nasa sa autoridad, yung mga leader ng pamahalaan. No? And then pangatlo, kaugnay sa kapwa-tao. Ano naman yung ating dapat pakikipagkapwa ng mga pag-uugali. At kaugnay sa mahihina pang kapatiran. Okay? Paano naman sa mga parang tingin natin hindi lumalagong Kristiyano? O kaya ay sa mga ilang issue ay ang tingin natin ay mahina pa. Yan. So yun po ang mga tatalakay doon. And then yung mga pangwakas sa pananalita, mga binin at benediction. All in all, yan po ang mga sample outline sa aklat ng Roma. Kaya kung titingnan po natin, ay tatalakay din talaga ang buhay Kristiyano dyan. Okay? So, at this point, tayo po ay magtatalakay na mismo doon sa introduction para mas maunawaan muna natin dahil yun po ang paglalatag ni Pablo para maunawaan din natin yung mga susunod. Yan. Mula po sa verses 1 to 17 at 1 to 4 muna, sabi po ni Pablo, parang kagaya nga ng isang sulat na merong pagpapakilala para lamang sa kanila, common na sila mismo ay nagpapakilala para bagang yung greetings nila, nandoon na yung pangalan nila. Di ba karaniwang pagka tayo sumusulat, nasa huli pa yung ating pangalan. Nagmamahal. Pedro Penduko. Yeah. O sino man. Okay, si Pablo naman ito, sa simula pa lang sinasabi na niya kung sino siya. Sabi niya, si Pablo, na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Marami po tayong malalaman mga katotohanan sa mga ekspresyon ni Pablo. Una, si Pablo ay tinawag niya sarili niya alipin ni Jesucristo. Slave. Bond servant pa nga ang tawag yun po ay dahil sa kanyang commitment. Kinikilala niya na si Kristo ang kanyang master, ang Panginoon. Alam niyo po ba na pwede rin natin i-claim yun para sa ating sarili? Dahil ang Panginoon sa Kristo rin, ang ating Panginoon at master natin. Pero nagawa na po ba natin magpakilala ng ganyan? Sa ating, kilala, kapitbahay. Hoy, ako pala'y alipin ni Yesu Kristo. Hindi naman, hindi natin common ginagawa yun. Kundi, tayo lamang ay sasabing, ako'y nakakakilala sa Panginoon. Ako nagbabasa ng Biblia. Pero very bold si Pablo na sabihin, alipin siya ni Yesu Kristo. Kasi at their time, ay usong-uso po na ng mga alipin. Kaya para nakiki-identify si Pablo sa kalagayan ng mga alipin. Pero ang kanyang Panginoon, si Kristo. At kakaiba dahil pagka alipin ka ni Kristo, ikaw ay malaya. Ayun, yun po yung parang paradox na tinatawag. Pagka alipin ka naman ni Yesu Kristo, yun ang tunay na kalayaan ng isang tao. And then sabi sa verse 2, meron pa sa verse 1, tinawag na maging apostol. So,
binibigyan din po ni Pablo na siya tinawag rin bilang apostol. Bakit? Samantalang originally, hindi naman siya kasama sa 12. Di ba? Kaya po kanyang kailangan bigyan ng pansin yun. Na tinawag din siya. At sa isa pong bahagi sa Aklat ng Mga Gawa, I think sa chapter 8 o ganyan, ay doon ikwinento ni Pablo kung paano niya, o ni Lucas pala na sumulat ang Mga Gawa, kung paano si Pablo ay na-encounter ang Panginoong Jesus sa panahon na siya ay kaaway pa, yung inuusig pa niya mga Kristiyano. At doon niya nakilala si Jesus. At doon siya nagpasakop kay Jesus. At kaya sabi niya, ako'y tinawag din bilang apostol. Kaya siya tinatawag na the 13th apostle. Meron iba, ang sabi, baka siya talaga yung dapat nakapalit ni Judas. Pero pumili naman ng mga alagad sa Aklat ng Mga Gawa ng kapalit niya ni Judas. Sino nga? Si Matias. Yan. Para tandaan nyo, pagtadayo nag-quiz ha. Yon. So si Pablo ngayon, tinatawag na 13th apostle. At siya po ay ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Parang sanctified. O set apart for the gospel. Sabihin, yun ang layunin niya para siya ay magtanyag ng ebanghelyo ng Panginoon, kagaya rin ng iba pang mga alagad. Pero in particular, malalaman ni Pablo na mas mahabang bubugulin niya ng kanyang panahon, ng kanyang buhay, ay sa mga Gentiles. Kaya siya rin po tinatawag the apostle to the Gentiles, o sa mga hindi Hudyo. Of course, siya po ay nangaral din una sa mga Hudyo, pero eventually, nung siya ay tinatanggihan na ng mga kapwa niya Hudyo, sabi niya, ayaw ninyo, pupunta ako sa mga Hentil. At yun pala mismo ang plano ng Diyos. Kaya siya ang tinawag na apostle to the Gentiles. And then, na kanya, sabi naman sa verse 2, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Yun po ay referring sa ebanghelyo. Sa gospel. Na yun daw ay pinangako ng Diyos. Nang una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Ito ay prophesied na, yung mga mangyayari sa kanila. Pati yung nangyari sa Panginoong Jesucristo, yun mismo ang prophecy. Kaya napupulfill sa kanilang panahon. At, tingnan niyo po yung mismong ebanghelyo na yan, na binabanggit doon, ebanghelyo ng Diyos, ay tungkol sa kanyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David, ayon sa laman. Sa totoo lang, dadagdagan ko pa sana ng isang title itong ating mensahe na patungkol sa si Jesucristo ang ebanghelyo. Siya po ang mabuting balita. Siya mismo. Kaya pag tinanong tayo, ano ba ang ebanghelyo para sa iyo? Ay di mabuting balita. So, yung translation lang yun. Pero, ano ang substance ng ebanghelyo? Si Jesucristo. Siya mismo po ang mabuting balita. Dahil siya po ang nagdala ng kaligtasan para sa ating lahat. Okay? And then, ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Ito naman po ay patungkol, so yung una tungkol sa anak ng Diyos. So, pagiging Diyos ni Kristo. Ito naman ay ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Yun naman ay referring sa pagiging tao ni Jesus Christ. Na siya ay nasa linya ng mga hari ni Haring David. Kaya kumbaga siya yung rightful king din ng Israel. Tunay, dahil siya ay nasa lahi ni Haring David. Na ipinahayag, sabi sa verse 4, na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay. Sa mga patay, Yun po ang nagpatunay na lahat ng kinlaim ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kanya sarili, na siya'y galing sa Ama, na siya ang Kristo, na siya ang tagapagligtas, ay totoo. Napatunayan po yun nang siya'y muling mabuhay. Dahil sabi niya sa mga tao, wasakin niyo ang templong ito. Sa 3 araw, itatayo kong muli. Nung sabihin po yun ng Panginoong Jesus, nasa tabi siya ng templo nga.
Akala ng mga Hudyo, wawasakin yung talagang literal na templo. At itatayo niya sa 3 araw lamang. At hindi nila nasa isip na yung pala referring sa kanyang katawan. Sirain nyo, destroy this temple, and I will raise it up on the 3rd day. At ganun nga po nangyari. Kaya nagpatunay po yon sa muling pagkabuhay ni Jesus na lahat ng kanyang mga sinabi, tinuro ay totoo. Siya nga ay galing sa Diyos. Dahil siya lamang po ang muling nabuhay. Wala pang iba pa. Yun po ang kaibahan din ng tunay na Kristyanismo sa ibang mga reliyon. Ang ibang mga reliyon po ay Buddhism. Si Buddha po, nung kanyang buhay pa, hindi nag-claim na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Kahit si Mohammedanism, yung Islam, hindi rin po siya nag-claim na siya ay muling mabubuhay. At ang iba pa, si Confucius. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nagsabi, mamamatay siya, pero muli siyang mabubuhay. At yun po ang nagpatunay ng lahat ng kanyang sinabi. Kaya tanging tayo lamang po ang mayroong founder na namatay at muling nabuhay at palagi ng buhay magpakilanman. Yan po ang distinction ng tunay na Kristyanismo sa ibang mga nagsasabing sila rin ay may katotohanan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nabubuhay ngayon, nabubuhay na Panginoon. Okay? And then sabi pa po doon, sa makuning bagay si Jesucristo ang Panginoon natin. And then, sunod po ng mga verses sa introduction natin, verse 5 to 7. Sabi po dyan, nasa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol. So yung grace, kasi nagmumula sa Panginoong Hesus ang biyaya at saka yung tawag ng pagka-apostol. Kaya alam niyo po, ang pagka-apostol po ay exclusive doon sa mga unang alagad, 12 plus si Apostol Pablo. Pagka sinabi pong apostol, ay talagang pinili ng Diyos sa panahong iyon. Ngayon po marami nagkiklaim ng mga apostol, di ba? Mga apostol din ang tawag sa kanilang sarili. Siguro in the sense na kung sila ay nakapag-church plant, pwede po yun. Kasi ang parang sense po ng apostol ngayon, kung ikaw ay sent out, yun din po ibig sabihin ng apostol Yung ikaw ang naging founder, parang church plant ka ng isang church, sa ibang bansa, gano'n. Pero kung ikaw naman ay hindi gano'n, at parang nilagyan ka lang ng title na gano'n, dahil sa ikinakapag-aral, yun ang tradisyon, para po sa akin, hindi po ayon sa Biblia. Kaya marahil church planter o missionary ang pwede na itawag sa mga. Pero yung pagiging apostle, para po sa akin, very exclusive po yun sa unang 12 at sa kay Apostol Pablo. Dahil sila po yung talagang mga direktang nakasaksi sa Panginoong Kristo pamula si Juan Bautista ay nagbabautismo hanggang sa ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Yun po ang isang qualification ng isang apostol na sinasabi sa Aklat ng mga Gawa na aming pong pag-aralan noong Friday. Yun lamang talagang literal na nakasaksi sa Panginoong Kristo at nakita yung kanyang mga gawa. So tinanggap po nila yun sa Panginoong Kristo, yung pagka-apostol, sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Para daw sila ang pumunta sa lahat ng mga tao. To all peoples po ang sabi sa English. Yung po mga bansa, people groups ang actual na ibig sabihin. Pagka po people groups, hindi po ibig sabihin talagang yung mga political country, kagaya ng Pilipinas. Ang Pilipinas po, ang political ay yung country ng Philippines. Pero yung mga people group po natin ay yung mga iba't ibang ethnic groups, kagaya ng Mangyan, Ifugao, mga iba't ibang Muslim groups ay meron pa rin, mga division, Ibig sabihin po ng people group, may sariling kultura na distinct sa iba. Mga Batanggenyo, may pagkakaiba pa sa Bulakenyo. At paliit pa ng paliit, So, ibig sabihin, yun po yung mga people groups. At yun po ang literal na layunin ng Diyos na bawat people group ay merong makakilala ka kayo. O maipahayag ang gospel. Yan, okay?
And then, dahil sa kanyang pangalan. So, yung pangalan po ni Jesus ay dapat mahayag sa lahat. At sabi po sa verse 6, sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. So, patungkol lang sa mga taga-Roma. Sinabi niya, kayo rin ay tinawag ng kay Jesucristo. Kaya sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal yon. Mga banal is to be holy. Tinawag kayo sa buhay na kabanalan. Dahil mula sa kasalanan, kailangan unti-unting magiging malinis ang buhay. Sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Kaya dito lamang po natatapos yung kanyang greeting. Greeting pa lang yan, Pagbati pa lang yung unang mga bahagi yun. Sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos. Parang pagka tayo sumusulat din, di po ba? Naway, dumating sa iyo ang sulat nito na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Walang sakit at bagong kain. Sabihin, nakakakain ng ayos. Yan, at mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Yun po yung blessing natin pagka tayo sumusulat din. Ngayon ba, ginagawa nyo pa rin yun? Sa pagka nagte-text, hindi na masyado, Noon, nung una pa, ay mga yellow paper pa sinusulatan, At patagalan bago makarating, mga isang buwan, mahigit, bago mabasa, ika nga, expired na yung mga pangyayari, Ngayon po, napakabilis na. Yan ang technology natin ngayon. Kaya ngayon, yan po ang pagbati lamang ni Apostol Pablo pa. At napakarami na, napakayaman na ng mga katotohanan na sinasabi niya doon sa pagbati pa lang. Okay? Sunod po, verse 8 naman. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Yun, ito po isang commendation. Pinipraise niya. Pinupuri niya ang mga taga-Roma dahil sabi, kilalang kilala ang inyong pananampalataya. Kumalat, kaya nga narinig ko Ako'y tuwan-tuwa, parang gano'n na sinasabi niya. Nabantog, naging well-known, made-known. At napakaganda po noon para sa mga albawa sa ating church. Balitang-balita namin ang inyong pananampalataya, mga beloved, mga taga-bolo. Talagang kayo ay masisigla sa pananampalataya. Kaganda ng gayon, At sabi pa, sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. Yan, dito naman nilalapit ngayon ni Pablo yung kanyang sarili sa mga taga-Roma. Kahit hindi pa niya sila nabisita, na kayo'y dinadalangin ko na, mga kapatid, sa Panginoon. Mula nang mabalitaan ko yan. Kaya yun po ang maganda, at na masasabi natin. Kahit na hindi pa natin nakikita yung mga tao, sabi natin, pinapanalangin na kita. Para ikaw ay pagpalain ng Diyos. At laging isinasamo ko kung ngayon, sa wakas, sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo. Yun ang isang dinidesire ni Pablo. Sana makarating ako dyan kung loloobin ng Panginoon. Kung ako'y papalarin, kasi bibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Gusto niyang makarating sa Roma. Dahil yun pa lang, hindi pa niya narating. Sa palagay niyo po ba nakarating sa Roma si Pablo? Opo, nakarating siya. Kaya nakarating siya as prisoner. Nakarating din naman dahil siya ay naging bilanggo ng Roma. Una ay house arrest, and then eventually doon na po siya namatay. At pinatay din siya doon bilang martyr. Pero sabihin, naganap din yun. Parang yun na yung paka-fourth missionary journey niya. Yun na yung punong siya nakasakay sa barko na biglang lumubog. At unti-unti siya nakarating pa rin. At may magandang kwento po yun. Kaya kayo po ay sumali din sa pagtalakay na aklat ng mga gawa tuwing Friday. Para makita po natin yung mga parang pelikula na buhay ni Pablo at ng iba pa. Yan, sabi po sa... so yun po ang panalangin niya na makarating din siya sa Roma.
Sabi naman sa 11, sapagkat ninanasa kong makita kayo upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu upang kayo'y magsitibay. Ano po sinasabi niya ni Apostol Pablo? Gusto kong makarating sa inyo para yun ang aking mga spiritual gifts ay magamit ko rin sa inyo. Lalo na yung pangangaral. Diba? Yan po ang sinasabi. May mga kaloob tayo sa spiritual at alam ni Pablo yung kanya. Yung siya mismo ang magbigay ng mga aral patungkol sa Ebanghelyo. At iba pa, marunong din siya magpagaling. Naghihimala din siya. Eventually, meron nga siyang pinapalayas sa mga demonyo. Pinapalayas niya. Pinapagaling may sakit. Kahit daw madaanan lang ng anino niya, ay gumagaling. Dahil yun po ay mga palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos o nasa Kanya. Verse 12, sa makatuwid baga upang ako at kayo ay maaliw sa inyo. Yung parang we bless each other. Parang gano'n, we comfort each other. Ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba. Yung nagpapatatagan tayo. At yung po ating ginagawa patuloy. Kapag tayo may mga Bible study, kapag tayo may mga fellowship, ayun ang layunin. Ang sa inyo at sa akin. So, one anothering. Yun po ang tawag doon. Pagpapatatag, pagpe-fellowship. Verse 13, at hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo matalastas, na madalas kong inaakalang makarating sa inyo. Datapot hanggang ngayon, ako inahadlangan. So, noon pa man, gusto na ni Pablo na pumunta ng Roma. Pero laging merong pumipigil sa kanya dahil hindi pa yon ang plano ng Diyos. Okay? Meron pa siyang, may pinapupuntahan munang iba sa kanya ang Panginoon. Upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga na gaya ng ibang mga hentil. Dahil gusto din niya na makapag-share. At may maging mga converts din siya mismo na matawag sa Roma. Dahil marami na siya nadaanan. Efeso, Galacia, Corinto, Pilipos. Yan po yung, kaya yung mga letter na yon ang makikita natin. Mga sulat po ni Apostol Pablo yun. So, ganun. Sinasabi ni Pablo ang ninanais ng kanyang puso para sa mga taga-Roma. At sabi niya sa verse 14 and 15, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marunong at gayon din naman sa mga mangmang. Yan, ano po ibig sabihin ni Pablo? May utang daw siya. Ano po ba yun? Literal ba na utang yun? Hindi naman. Wala siyang utang na pera sa kanila. Kundi utang na utang sa Diyos. Parang utang ang kanyang pagkakautang sa Diyos para sa kaligtasan ng iba pang mga tao. Ang mga Griego po, dahil Greek po ang kultura noon na dominant, ay kumakatawad din po sa mga hentil. Ibig sabihin, hindi Hudyo. Yun lang naman difference eh. Tapos, ang isa pong ibig sabihin ng Griego dyan, yung mga matatalino. Kasi usually po ang mga Greek people, ang mga nakapag-aral ng matataas na edukasyon. Greek philosophy na tinatawag. Kaya lamang, kahit gano'n, mga pagkaalamang pantao lamang din ang limitasyon ng kanilang kaalaman. Pero matatalino sa standard ng tao. Kaya mga Greek philosopher, Greek teachers, kahit na ang Roma na nakakasakop ng panahon yon, pero matagal pa rin ang impluwensya ng Griego. Parang tayo din, di ba? Matagal kasi tayo nasakop ng Kastila, di ba? Kaya marami sa ating kultura, Kastila. Pati yung ating mga apelido, mga Kastila din, di ba? Panopio. Ano pa mga Kastila sa inyo? Mga Kastila? Alcantara siguro Kastila din, Pero yung mga, Diaz, lalo na. Pero yung mga di makulangan, di maapi, Tagalog yan, At iba pa, di mapasok. At iba-iba pa ng mga pantagalog. Pero ibig sabihin yung Kastila, yung mga tsinelas, yan, di ba? Parang Kastila yan. O naman sa upuan, anong tawag natin sa upuan sa Kastila? Silia, ganyan. Pero pagka pumunta ka sa bukid, luklukan ng tawag. Sabi sa akin ng matanda, ay bigyan mo nga ng mga luluklukan. Okay. Upuan pala yun, So, may iba-ibang wika tayo,
Pero ang sinasabi niya ni Pablo, kahit sa mga matatalino at sa mga barbaro, yung mga barbaro naman, para naman sila yung mga walang kaalaman, ano? Kasi parang barbaric eh. Yung mga nasa tribo, o kaya yung puro ang alam ay dahas para makapanakop, ano? So, ang sabihin nyo, mga walang pinag-aralan, parang ganun, ano? Sinasabi ni Pablo, kaya at sa mga marunong at hindi sa mga mangmang. Yun po ay analogy lang, ano? Ibig sabihin, kahit sinong tao ay meron siyang utang para sabihan ng Ebanghelyo. Wala pong exempted. At wala ding pinipili lang. Para sa lahat po ng tao ang Ebanghelyo. Kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. At mostly, ang mga nangasa Roma po ay mga matatalino. Dahil sila nga po yung ay dominant na empire noon. Kaya sila yung mga nakapag-aral. Mga elite group ang tawag sa kanila nga eh. Pero kahit sila, kailangan nila ng Ebanghelyo. Kailangan nilang maligtas dahil hindi sila maliligtas sa sariling kaalaman nila. Kailangan nila makilala si Jesus Cristo. At ito po ay yung last ng mga verses. Basahin po muli natin lahat. Go. Verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ang bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yan po. Kaya yung po yung dahilan. Kaya kailangan sumulat ni Pablo, kailangan niya sabihin ang kahalagahan ng Ebanghelyo at ano talaga ito, walang iba kundi si Jesus Christ na kailangan nilang makilala bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang Ebanghelyo, ibig sabihin, yung mismo mga katotohanan niya na kanyang ipinapangaral, ang sinasabi niyang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yun, doon po sa bahaging yun, nais ko bigyan ng diin. Makapangyarihan po ang mabuting balita. Tama? Kasi ito po ay salita ng Diyos. Ngayon, kung makapangyarihan yan, ay bakit kapag ka ating kinekwento o sinasabi sa ating mga kakilala, lalo na mga kahit sa ating kasama sa bahay, bakit hindi agad naniniwala? O bakit parang hindi makapangyarihan pagka sa kanila? Ano po ang dahilan? Sabi doon, sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kasi hindi sila sumasampalataya. Tama? Kaya hindi sila naliligtas. Yun po ang dahilan. Ibig sabihin, bagamat makapangyarihan ang Ebanghelyo, yung kapangyarihan niya ay magiging ganap doon sa tutugon ng pananampalataya, doon maliligtas yung tao. Pero kung kahit ilang ulit na nilang naririnig yan, pero hindi nila pinapansin, ay hindi yung sila maliligtas dahil hindi sila tumutugon ng pananampalataya o pagpapasako, pagpapakumbaba. Ayun po kasi ang ibig sabihin ng pagsampalataya, nandoon yung pagpapakumbaba na yung iniisip mo dati na akala mo kaya mo iligtas sa sarili mo lang pagsisimba o pagiging mabait. Ngayon hindi na. Nag-repent ka. Ibig sabihin, ang repentance po, ibig sabihin noon ay pagbabago ng isip. Ay, kailangan ko pala na maniwala at magpasakop kay Kristo dahil siya namatay para sa aking kasalanan. Yun po ang sabihin ng pananampalataya. Pinaniniwalaan mo na totoo yung ginawa ni Kristo at hindi totoo yung iniisip mong paraan ng kaligtasan. Ganun po ang na-realize ko nung ako'y 17 years old sa pangangaral na hindi pala yung aking kabaitan ang magiging kaligtasan ko, kundi yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Dahil yun ang nagbayad sa parusa ng aking kasalanan. Ba? So, kailangan ko lang, ako'y tumugon ng kikilalanin ko siyang tagapagligtas ko. Na ako'y kasama doon sa inililigtas niya. At yun ang gesture noon ay aking pagpapakumbaba. At pagkilala na ikaw nga Jesus ang aking tagapagligtas, ikaw ngayon ang aking Panginoon. Yun po, doon naganap sa akin ang kaligtasan. Pero may mga tao po na kahit kinikwentuhan na nakarinig sila pero hindi nila pinapansin o hindi nila nilalagay sa kanilang kalooban. Kaya nga po may nahasik sa iba't ibang uri ng lupa, di ba? May nahasik sa batuhan, may nahasik sa dawagan, may nahasik sa matinik,
at may nahasik sa mabuting lupa. Yung po mabuting lupa, yun po ang kailangan. Yun din ang ibig sabihin ng yung sasampalataya. Minsan, nangangaral ako kahit sa isang funeral. Yung mga lamay. Kita mo naman kung paano tumutugon yung mga tao. Lalo na't may mga, yung may mga naghahalo-halo dyan, ang iba tawanan pa, ganyan, parang nilalaksan pa nilang boses. Nilalaksan ko yung boses ko para marinig din nila, pero ini-ignore lang nila. Yun po hindi maliligtas, siyempre. Pero may mga tao naman, pakinig ng pakinig at talagang patango-tango pa. Yun, ibig sabihin ito, malapit na ito dahil nakikinig mabuti at kung magpapasakop sa Diyos, makakamta ng kaligtasan. Doon po, kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na makapangyarihan ang Ebanghelyo ay parang automatic maliligtas yung mga tao dahil masasakop bigla ng kapangyarihan. Hindi po. Ang ibig sabihin nila, magiging ganap yung kapangyarihan yon kapag tumugon ang tao ng pananampalataya. At yun po ay kapasyahan ng tao. Hindi pinipilit ng iba. Hindi po pinipilit ng Espiritu ng Diyos, na basta na lang maliligtas ang tao, kundi nagbibigay linaw. Ang kapangyarihan po ng Ebanghelyo ay yung bigyang linaw sa isip ng tao, ng mga nakikinig, yung kanyang kalagayan sa kasalanan na napapahamak. Mapapahamak dahil sa kasalanan. Kaya nagiging parang clear yun, And then parang ang tao po ay nagkakaroon ngayon ng valid option. Kung siya'y mananampalataya, magpapasakot siya kay Kristo, makakamta niya ang kaligtasan. Pero, natututi siya, para siya nasa gitna. Ito si Yesus Kristo, ito yung kanyang dating buhay. Pero, sabi niya, pagka ako'y dito kay Yesus Kristo, hindi ko na magagawa yung mga ginagawa ko. Parang ganun, Hindi na ako makakapagsipan. Hindi na ako makakapagbisyo. Kaya, bumalik pa rin siya. Tumatanggi siya. Hindi siya sumasampalataya. Pero ang isang tunay po na sumasampalataya ay yung umabali ng Kristo. At tinutulungan niya kay Kristo na unti-unti magbago yung kanyang buhay. Doon po pumapasok yung kapangyarihan ng Diyos. Yung nagiging clear. Kaya naman, nagiging dangerous din po sa oras na yun. Kapag naging maliwanag na sa isang tao ang kaligtasan, pero pinili niya ang tanggihan. Naku, baka sa huling sandlit ng kanyang buhay, hindi niya makamtan. Kaya every time na I think pinapahayag po ang gospel, nilalagay din po natin ang mga tao sa isang dangerous situation sa kanyang buhay. Baka yun na lang yung oras na pwede siyang manampalataya dahil kinabukasan pala ma-aksidente siya. At nilalagay din natin siya sa pagkakataon ng manampalataya, makakamtan ang buhay. Yun po ang sinasabi niya ni Apostol Pablo, nakapangyarihan ang Ebanghelyo. Sinabi rin niya sa Korinto na ang ating pangangaral ay parang isang masamyong pabango. Pero sa iba, sa mga sumasampalataya, ito ay pabango. Pero sa iba, ito ay mabahong alingasaw. Parang ayaw nila, tatanggihan nila. Dahil ayaw nilang iwan ang kanilang makasariling buhay. Yun naman po, black and white po yan sa pagtugon ng tao sa Ebanghelyo. Wala pong middle ground. Either tatanggapin ng tao si Jesus o tatanggihan. Ngayon, sa biyaya ng Diyos, habang buhay pa ang tao, may pagkakataon pa. Kaya habang nabubuhay lamang ang tao, pwede natin sila, sharean din ang gospel. Pagka namatay na, wala na. May pinuntahan na yan. So yun po, and then verse 17, basahin po natin, go. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po. From faith to faith. Yun po yung ating buhay Kristiyano. Lagi tayong tumutugon ng pananampalataya. Ang unang tugon natin ng pananampalataya ay sa ikaliligtas. Na tayo po ay na-justify. Napawalang sala sa harapan ng Diyos dahil tinampalataya tayo kay Kristo. And then ang kasunod na noon, kung tuloy-tuloy tayo na malapit sa Panginoon, yun po yung tinatawag na sanctification. Tayo ay patuloy na pinapaging banal. By faith pa rin, tayo sumasampalataya sa salita ng Diyos na ating naririnig. Kung susundin natin, tayo ay patuloy na magiging banal. Sabi, may iwan na natin yung dating buhay, mapapagtagumpayan na natin yung mga tukso at kasalanan. At mas napapalapit tayo sa Diyos. Mas nakakawangis tayo ng Panginoong Kristo dahil yun po ang layunin ng Diyos
Sa sulat din ng Apostol Pablo sa chapter 8, verse 29, tinawag niya kayo upang maging katulad sa wangis ng kanyang anak. Christ-likeness, yun po ang ultimate goal ng Diyos para sa kanyang mga tinawag. At sabi niya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun. Pagka sinabi kong ganap dyan, yung mga justified, mga napawalang sala. Kaya by faith pa rin tayo ang paglapit natin sa Panginoon para makamta natin lagi yung kanyang biyaya. Kailangan nating piliing laging sumampalataya. Amen po? Yun po mga kapatid, ang introduction ni Apostol Pablo. At salamat sa Diyos dahil sa mga susunod, tatalakayin po natin ang mga iba pa na patungkol sa aklat ng Roma. Siyempre, hindi natin madidetalye kagaya ngayon. Ngayon ko lang po dinitalye yung bawat verses. Sa susunod po, more on mga summary ng bawat paragraph yung akin pong gagawing pagpapahayag ng tungkol sa aklat ng Roma. Kaya, ang hamon po sa atin, mga kapatid, ito po ay ating pag-isipan at pag-usapan. Yeah. Una, kailan at paano mo unang narinig ang Ebanghelyo? Kung isipin niyo po, natatandaan niyo po ba, kailan sa palagay mo yung first time mo narinig yung gospel? Either sa isang Bible study, nakikinig ka, o kaya sa church, o kaya sa radyo, o kaya nakapagbasa ka ng isang gospel tracts. O kaya talagang kahit sa eskwelahan, may nangangaral sa inyo. O may one-on-one sa iyo. Matatandaan mo ba? Maganda matandaan mo kasi yan ay bahagi ng iyong pagpapatotoo kung kailan mo nakakilala si Kristo. Ngayon, siguro, dagdag mo doon, ano ang una mo naging tugon? Ikaw ba ay naniwala agad o hindi pa? Yan, pwedeng ganun, And then, pangalawang tanong, okay, sino pa sa iyong mga mahal sa buhay ang kailangang makarinig ng Ebanghelyo? Yan, kung ikaw ay nakarinig na at nanampalataya nga, ay sa iyo kayang mga kapamilya. Sino pa ang hindi? O kahit alam mo narinig lang nga, pero hindi naman pumunta sa puso. Kailangan pa patuloy ulit marinig at maipaliwanag pa ng kaunti pa. Yan po ay siguro inyong pag-uusapan sa inyong small group. This time, di po natin muna gagawin ngayon dahil meron po tayong bahagi rin mahaba. Pero, pakipakita ko po mamaya sa pagbabalita yung mga kagrupo nyo. Naipost ko na rin sa ating, sa ating GC. Pero doon yung po pag-usapan yan. Parang personal yung testimony yan kung kailan kayo nakakilala sa Panginoon. O nakarinig ng Ebanghelyo. Ayun po ang unang dapat makilalaman din natin sa isa't isa. Kailan ka naging Kristiyano? Ganyan. Anong paraan ang ginamit ng Diyos sa iyo para ka maging Kristiyano? Ikaw ba ay nagising na lamang isang araw na ikaw ay Kristiyano na? Hindi mo siguro ganun, kundi may narinig ka. Okay? So, yun po yung ating mapapag-usapan kapag tayo ay nag-grouping. At mamaya po sa pagbabalita, may sinasuggest po akong isang common schedule para sa ating lahat na pwede nating gawin. And then, yun po ay suggestion lang, pero pwede kayo sa inyong grupo na mag-usap-usap para mag-set ng inyong sariling schedule. Para kung kailan kayo available. At nais po natin na gawin ito, itong mga bagay nito na lalong lalawig pa, mapapag-usapan para mas tatatag tayo, mas titibay tayo sa isa't isa. Matututo tayo sa isa't isa. Kaya salamat po sa ating Panginoon at sa inyong pakikinig. Kayo po yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kayo po ang author ng aming buhay, author ng kaligtasan. Salamat po na kami po in your time ay dumating sa amin ang mensahe ng kaligtasan. At salamat po dahil naging maliwanag ito sa amin at sa pananampalataya namin ay iniligtas mo kami, Panginoon. Natanggap namin ang biyaya mo. Salamat po sa pagmamahal na walang katulad. Dalangin ko po sa bawat isa sa amin, sa aming mga magkakapatid sa iyo, Panginoon, na ang mensahe ng kaligtasan ay magagawa rin namin na ma-share sa ibang tao. Lalo na doon sa aming mga malalapit na kakilala.
Kagaya ni Apostol Pablo nawa po ay maalis sa amin yung pagkatakot o pagkapahiya na kami magsalita tungkol sa mabuting balita. Sa halip ito po mapalta ng kumpiyansa at ng kagalakan at ng malasakit para sa mga tao na hindi pa ligtas. Dahil may pagkakataon pa silang maligtas kung sila lamang itutugon ng pananampalataya. Salamat po o Diyos. Nawa po ay patuloy pa na ikikintal sa isipan at puso ng bawat kapatiran ang mga katotohanan ito. At ito po ang maging pangunahin din sa layunin ng aming buhay sa mundong ito. Ang lalo ka pang makilala at maipakilala ka namin sa iba pa. Ito po ang dalangin at pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lalo sabi na, Amen. Salamat po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.